Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y magdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin na yadya ng Panginoon sa malalakas na lindol ng ating bansa. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Dasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Kasama rin ang mga nagpapamisa at ang mga kasama natin ngayon nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong poot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na ang iyong nilimot at matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman, Poon, ibalik mo na sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mo aming nadaramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at poot sa amin wala na bang hanggan? Hindi na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak.
Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas, kami ay lingapin, at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino nga aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Ano po ba ang tingin natin sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay? Ordinaryo lang po ba? Pangkaraniwan lang? Or worse, boring lang? Paulit-ulit lang? Wag naman sana. Kasi isa daw po sa mga dahilan kung bakit may mga taong nawawalan na ng gana sa buhay ay kapag ang buhay ay hindi nila makitahan ng kahulugan. Kasi nga, sa araw-araw, yun at yun din ang ginagawa nila. Same routine, same activities, same work, same place, same situation, same people. Nakakapagod na, nakakasawa na. Pero kung iisipin po natin, dapat bang ganito ang maging tingin natin sa buhay natin kung ang buhay natin sa araw-araw ay bigay ng puong may kapal? Sabi nga natin, every day is a blessing. May blessing bang nakapapagod? May blessing bang nakasasawa? May blessing bang boring? Well, magiging ganun lang din ang buhay natin kung hindi na natin ito hahanapan ng sense o ng meaning. At yan po ang isa sa mga sinasabi sa atin ngayon ng ating Panginoon base sa ating gospel reading. Na ang buhay ay dapat hinahanapan natin ng sense o kahulugan para lagi tayong may gana, para lagi tayong may excitement. Tingnan po ninyo sa ating narinig na ebanghelyo. Pangkaraniwan lang yung sitwasyon. Nangangaral lamang siya sa mga tao. Hindi siya gumagawa ng milagro. Pero yung pangkaraniwang sitwasyong ito, ginawa niyang extraordinaryo. Isipin po ninyo nang may maghanap sa kanya na kapamilya niya, ang kanyang ina at mga kapatid niya, o ang kanyang mga kamag-anak, close relatives. Anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Hindi man lang niya basta sinabi, "O sige, pupuntahan ko sila." O kaya, "Wait lang ha." Yun, ordinaryong response. Hindi. Bagkus ay ginamit po niya ang pagkakataong ito para magturo sa tao noon at sa atin ngayon ng napakahalagang katotohanan tungkol sa pagiging tunay na kapamilya ng Diyos. O hindi nga ba ganun talaga ang ating Panginoong Hesus? Yung mga ordinaryong bagay sa buhay, binibigyan niya ng malalim na kahulugan. Halimbawa, ordinaryong bagay tulad ng kusing o barya, o di ba? Ordinaryong pagkakataon tulad ng pagtatanim, ordinaryong sitwasyon tulad ng kasalang Hudyo, ordinaryong tao tulad ng isang bata. Binibigyan niya ito ng malalim na kahulugan. Kaya nga, para kay Jesus, ang bawat araw ay biyaya. Hindi nakapapagod, hindi nakasasawa sapagkat bawat bagay, sitwasyon, tao, pangyayari sa araw-araw ay po pwedeng makapagturo sa atin ng mahalagang aral ng buhay. Naalala ko po tuloy yung naging napakahalagang payo sa akin ng isang pare
Nung nagsisimula pa lamang ako seminaryo, sabi niya kasi, "Ato, mahaba-haba pang mga taon ang bubunuin mo. Paulit-ulit mong gagawin yung ginagawa mo, yung gigising ka ng maaga, magdadasal, kakain, mag-aaral, magdadasal na naman, mag-aaral na naman, maglalaro, magdarasal uli, mag-aaral uli, and then tulog para sa kinabukasan gawin mo uli yung ginawa mo. 9 na taon mo pang gagawin 'yan. Kaya ang payo ko sa'yo, 'wag mong tingnan bilang paulit-ulit lamang ang mga ito. Kasi kasasawaan mo. Ano pa? Maging excited ka sa kung ano ang aral na puwedeng ibigay sa iyo ng Diyos araw-araw. Pagbutihin mo ang prayer life mo. Always talk to Jesus and He will give meaning to all this. And true enough, sapagkat hanggang ngayon ito'y nakatutulong sa akin para maging excited sa araw-araw. Sapagkat sa totoo lang, kung pag-iisipan lang talaga natin at pagninilayan ang bawat araw, meron tayong matutunan eh. Kahit pa sabihin natin na ito'y paulit-ulit lang. In fact, kahit na yung mga tao, bagay, sitwasyon o pangyayari sa ating buhay na parang kinasasawaan na natin, sa grasya ng Diyos, pwede pa rin tayong may matutunan. Bagong realization, ganun, gaganito, at bagong virtue na dapat nating maisabuhay. Kung magiging tapat lang tayo, kung magiging very honest and open lamang tayo sa paggabay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Because He can and He will surely use anything and anyone to teach us and to bring us closer to Him. Trabaho, negosyo, ministeryo natin, pamilya at mga taong nakakasalamuhan natin, kasayahan at kalungkutan natin, lahat gagamitin niya upang tayo ay turuan. So much so, ang isang buong araw natin ay pupwedeng maging isang parang malaking silid-aralan ng mga mahalagang bagay na matutunan natin sa ating pananampalataya at sa ating buhay. If we'll just pay close attention and if we'll just be very conscious sa presensya lagi ng Panginoon. Sa gayon, mas nagiging totoo sa atin yung expression or kasabihan sa Ingles na life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Nandun yung excitement pero nandun din yung takot kasi hindi naman lahat ng chocolates sa kahon ay gusto mo. Di ba? Baka may mapait dyan, baka may ayaw ng panlasa mo dyan. But then, kung naniniwala tayo na ang bawat araw ay nasa pangangalaga ng Panginoon natin, magiging excited lang tayo, mawawala yung takot natin. Kasi alam natin, ano man ang mangyayari sa isang araw, sa biyaya at grasya ng Diyos, pwede tayong may matutunan dyan. Ito sana mga kapatid, ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang upang ang ating buhay ay lagi nating makitahan ng kahulugan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maniwala nawa ako na sa bawat araw, kahit pa sa mga tao, sitwasyon o bagay na ayaw ko na, kinainisan ko na, ay meron ka pa ring bagong ituturo sa akin. Wisdom, blessing, mga bagay na kailangan ko sa pananampalataya ko at sa buhay ko upang maging positibo ang pananaw ko sa
buhay na ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na maniwala na ang lahat ay nasa iyong mga kamay. Hallelujah! Kaya lahat ay makahulugan. Lahat ay may katuturan. Lahat ay may maitutulong sa akin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Bibigyan niya ng kulay ang bawat araw ng buhay mo upang maging bahagi ng kanyang magandang ipipinta para sa iyo, ng kanyang magandang layunin para sa buhay mo at sa pamilya mo. Hayaan mong harapin ang bawat araw ng may pananampalataya. Huwag mo lang basta palipasin ito. Pagnilayan mo, pag-isipan mo. At nangungusap ang Panginoon sa bawat sandali nito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-unang, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo po ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lumhamong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos, pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinlas ng katauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos Diyos ng ng mga mga hukbo, hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan
patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng Pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya Mahal na nawa. Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Napakalaking dahilan para makatulong po tayo sa maraming mga nangangailangan. Thank you very much. Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank you. Diyos. This day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love